بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng paliwanag ng Quran, tafsir ng Quran, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. So ang aya na ito sa surah Al-Baqarah, aya number 216, ito ang unang aya ayon sa karamihan ng mga paliwanag ng mga mupassirun, ng mga ulama ng tafsir, na ito ang unang aya na binigyan ng kapahintulutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makipagdigma sa mga kalaban, na kumakalaban sa Islam o pinipigil ang Islam sa paglaganap. So sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumul qital. Kutiba, ibig sabihin dito ng salitang kutiba ay parada o part dito sa aya na ito. So alam natin nung unang pag-declare ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng nubuwa at ng risala, na sila ay pinagbawalan na makipagdigma nung sila ay nasa Maka pa, dahil sila ay mahina pa at kukunti pa lamang sila at wala pa silang kakayahan na lumaban at wala pa silang kakayahan o kuwa na lumaban sa kanilang mga kaaway. So kaya sila inutusan na magsabar at magkontrol hanggang sila ay magkaroon ng kakayahan. So at ang aya na ito ay nag-umpisa na sila ay pinahintulutan pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sahaba ay maghijra sa Madina. So nung sila ay makapaghijra na sa Madina at sila ay meron na silang amir, marami na mga Muslim, at meron ng sapat na mga sundalo upang makipagdigma. So ito ay, at meron na silang kakayahan, meron na silang mga resources upang makipagdigma. So sila ay pinahintulutan na makipagdigma at ito ay ginawang obligado sa kanila. So sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumul qital. So ito ay part wajib sa mga Muslim. So ang tinatawag ditong part sa jihad ay dalawang klase, part ain at part kipaya. So nagiging part ain ang pakikipagdigma sa mga kalaban ng Islam kapag ang Muslim ay hasakupin o papasukin ng mga kaaway. Ito ay part ain o obligado sa lahat ng individual na Muslim na ipagtanggol ang kanilang Islam, ang kanilang lupain, ang kanilang lugar, ang kanilang bansa o kanilang bayan, upang ito ay wag sakupin at palitan ng kufur o ng syirk. Ito ay part ain sa lahat ng Muslim na may kakayahan talagang makipaglaban. Pangalawang uri dito ng kutiba ay part kipaya, na kapag meron ng kakayahan talaga ang mga Muslim na sila ay lumabas upang ipalaganap ang Islam at iparating ang mensahe ng Islam upang ito ay mangibabaw sa sandaigdigan at upang alisin ang mga tao sa kufur at sa syirk o sa mga kasamaan. So sila ay pinapahintulutan na magjihad at talab. Kaya kung wala silang kakayahan, sila dapat ay magintay at kailangan na maghanda. Hindi yung maghintay lamang, kailangan nilang paghandaan na sila ay mag-develop ng kakayahan at mga kagamitan at mga armas upang dumating ang panahon na sila ay kayamanan, mag-ipon ng kayamanan na para gagamitin sa mga nakikipagdigma. So yan ay kung sila ay meron ng kakayahan. So, dahil isa sa mga kondisyon na pakikipagdigma, dapat tayo ay may kakayahan at unang-una meron tayong amir. At tinutukoy dito ay recognized na amir, talagang amir ng buong Muslim ummah o ng isang bansa o ng isang community, na talagang sinusunod ng lahat ng tao at pinakikinggan ang kanyang salita, at alam nila na ang tao na yan ay talagang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang layunin ay ang Islam, hindi dunya.
kanyang layunin talaga ay upang ipalaganap at isabuhay, i-practice at iparating sa tao ang din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi yung kayamanan o sumakop ng lupa o maging matawag na siya ay isang dakilang mandirigma. Hindi yan ang tinutukoy natin dito. So kung sila ay may kakayahan, pinapahintulutan kapag kaya lang kailangan nating maghandaan. Isa sa mga katulad ng propeta na meron silang amir sa Madina, kung sila ay mag-umpisang magpagdigma, hindi yung amir na self-appointed amir na inappoint niya lamang ang sarili niya, na siya ay recognized ng buong ummah, katulad ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay tanggap talaga na siya ang pinuno at lahat ng sasabihin ng propeta sinusunod nila, kahit na ito ay minsan mahirap para sa kanila. So ganun din na alam natin ang pahalagahan ng jihad o pagdigma. Ang tinutukoy natin ito ay digmaan. So sinabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amru al-islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dito sa hadith na ito ay nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinaka-uod o ulo ng lahat o pinaka-layunin ng lahat ay ang Islam. At ang ibig sabihin dito ng Islam ay sa mga ulama ay tauhid. O tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito lahat lahat ng gagawin natin para dito. Wa amuduhu as-salah. Ang pinaka-haligi ng Islam na yan, ng Islam natin ay ang sala. So kailangan ang mga Muslim upang talagang matatag ang ating Islam, ang ating tauhid, talagang panindigan natin, itayo natin at gampanan natin ang ating sala upang maging matatag tayong Muslim. Kapag hindi tayo nagdarasal ng 5 beses ang araw, hihina tayo. Kung titingnan natin ang history ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat sila, mga rasul, ang mga sahaba, sila lahat ay tinutupad nila ang lahat ng katuruan ng Islam. So matatag ang kanilang haligi, hindi sila kayang itumba. Wadirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. At ang pinakatuktok ng upang pangalagaan ng Islam ay ang jihad, ang pakikipagdigma sa mga kaaway na Islam. So ang jihad ito ay dalawang klase, o ang kital ito ay dalawang klase, jihad at dipa wa jihad at talab. So dipa ito ay upang kapag ang mga kaaway na mga Muslim ay sasakupin ng Islam, ito ay tungkulin, obligado, part-ain sa lahat ng Muslim na i-depend ang kanilang din. At ang una-una pinatatago natin ang ating din, pangalawang ating buhay, ang ating kayamanan at ating lugar bilang isang lugar ng mga Muslim, lalo na ang mga bansa ng mga Muslim na talagang pinatutupad ang Islam. Dapat nating i-depend, ipagtanggol, ipaglaban talaga na huwag itong palitan ng kufur at ng shirk. Yan ang dahilan kung bakit tayo lalaban. Hindi para sa kayamanan, posisyon, sa pagiging sikat o anuman. Hindi para sa dunya. Ang natin ay para sa akhirah. So pangalawa na uri ng kital o jihad, ito ay jihad at talab. Na kapag may kakayahan talaga ang mga Muslim, dapat tayo ay minsan lumabas upang makipagdigma upang iparating ang Islam sa hindi mga Muslim, upang ispread ang Islam at gawing mangibabaw ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tauhid at ang Quran at ang katuruan ng Islam, at alisin ang kufur at ang shirk. Kasi yan ang unang korupsyon sa daigdig. Kapag merong kufur, disbelief sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at shirk, so lalaganap sa buong sangdaigdigan o sa kalupaan ang lahat ng uri ng kasamaan. Dahil ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan ay ang shirk o pagsamba ng maliban sa Allah Tabarak wa Ta'ala, at ang hindi paniniwala sa katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sa propeta, at iba pang mga dalang katuruan ng mga isinugong sugat propeta, lalo ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So yan ay alisin ang kufur at ang shirk at alisin ang lahat ng uri ng pasad, ng kasamaan. Sa daigdig katulad halimbawa ng kung tingnan natin ngayon ang nangyayari sa buong daigdig. Sa buong mundo, nandyan ang patayan, nandyan ang pagkain na mga pinagbabawal, pag-inom ng alak, sugal, prostitution, adultery, zina, at iba pang mga krimen na pagpatay o kasamaan na nangyayari sa lipunan ng tao. So kaya kung ang mga tao ay ang gagawing panuntunan ng buhay, ang batas na Islam, magiging mapayapa ang busa. Yan ang tunay na salam. Yan ang tunay na kapayapaan dahil ang Islam ay kapayapaan. So kapag ang ating sinasambang ang tunay na lumikha sa atin, kapayapaan. Dito sa dunya at mapayapa tayo, magkakaroon tayo ng salama sa akira sa impyerno kapoy. Ganon din sa lahat ng mga kasalanan dito. Kita natin yung mga pinagbabawal na nagbibigay talaga ng pinsala sa tao. Pag-inom ng alak, ng sugal, prostitution. Ngayon, ang mga tao, adultery na parang common na sa kanila. Dito sa Pilipinas, nagulat ako dahil matagal akong wala dito. May almost 30 years. Nagulat ako rito. Karamihan sa mga babae at lalaki dito, lalo hindi mga Muslim, hindi sila kasal. Meron na silang mga anak, nagsasama ng matagal, pagkatapos lilipat ng panibagong asawa. So nakakalungkot na ang isang tao minsan mas worse pa sa hayawan. So yan ang dahilan bakit ang Muslim kailangan talagang ipalaganap ang Islam kapag hindi kaya sa pamagitan ng dawa. So kailangan minsan gamitan na ito ng pakikipagdigma upang ang mga tao talaga ipigilin sa kanilang kasamaan. At kapag hindi tayo kumilos, pabayaan lamang ng mga Muslim na pagpatuloy ang ganyan, madadamay tayo lahat. At hindi lamang tayo madadamay, maaring sakupin tayo ng hindi mga Muslim at i-impose sa atin ang kanilang pamamaraan ng buhay, ang pagsamba sa hubad na Diyos, ang kanilang pamaraan ng buhay na talaga namang makikita natin puro kasamaan. Puro kasamaan. Mapipilitan tayo ang ating mga kabataan na gumawa din ng adultery, ng zina, uminom ng alak, magsugal, gumamit ng mga pinagbabawal. So ito ay upang pigilan natin. Kaya kapag hindi gawin ng mga Muslim, lalo ng mga Muslim sa pamumuno ng mga pinuno na ipalaganap at pigilin ang mga kupar, so hindi sila titigil hanggat hindi na tayo masakop. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at makipagdigma kayo hanggang mawala ang fitna. At ang unang-unang fitna dito ay shirk at saka kufur at ang lahat ng uri ng kasamaan sa daigdig. Na sabi rito, hanggang mawala ang fitna ng shirk at saka kufur, ad-dinu kulluhu lillah, at ang din o pagsamba ay para lamang ihandog lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng pamaraan ng pagsamba o lahat ng umur ng din ay para lamang sa Allah, hindi sa mga huwad na Diyos o sa mga sino man na sinasamba ngayon ng karamihan. So kapag hindi natin yan itigil, hindi natin pigilan ang mga kupar, makikita natin ngayon ang mga lugar ng mga Muslim, lalo kapag sila ay mahina, kapag wala sa kanilang mga ulama, wala sa kanilang marunong, makita natin sila ay sinasakop, sila ay pinapatay, sinisira ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga gusali. Makita natin sa Syria, sa Palestine, sa Iraq, sa Iran, sa Iraq, sa Syria, sa Yemen. So alam natin na ang mga Muslim doon ay talaga namang nakita, hanggat maaari gusto nilang i-demolish o alisin ng mga Muslim. Ang Iran, yan ay katulad yan, sila ay magkakasama, kunyari lamang na sila ay kakampi kalaban kunyari, pero makita natin sila talaga ay kasama ng mga Yahud o ng kalaban ng Islam. Sabi nga ng mga ulama, kalbun waay, di isa lamang ang puso nila ng mga Shia at mga nagkiklaim na mga Muslim na hindi naman talaga sumusunod sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Qital, makipagdigma kanino? Makipagdigma sa mga kalaban ng Islam. Unang-una sa kumakalaban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kumakalaban sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Minsan mababasa natin sa Facebook, sa mga ano, may mga tao na talagang bastos ang ginagamit nila sa paglapastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itutungkulin ng mga Muslim, ng mga marurunong na Muslim, lalo-lalo na ipagtanggol ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin kahit ano gawin lang paninira, at hindi nila masisira ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala siya mangangalaga sa Islam, sa propeta, at saka sa mga Muslim na talaga sumusunod sa katuruan. Kaya lang, dapat tayo mga Muslim, kumilos tayo. Ito kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Islam, ng propeta, ng mga Muslim, at kalaban ng katotohanan. Yan ang dapat natin. Ang Islam, na ang tinutukoy natin dito pakikipagdigma o jihad, sa digmaan. Hindi tayo inutusan na pumatay ng mga sibilyan o pumatay ng sibilyan, ng mga taong inosente. Hindi tayo inutusan ng ganyan na dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maging sa digmaan, kapag siya ay nagpapadala ng mga army, sinasabi niya, humayo kayo sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kayong papatay ng matatanda na hindi naman lumalaban, ng mga bata, maging ang mga religious leader, ang punong kahoy, huwag niyo puputo. At kapag maging ang mga namatay na sa digmaan, huwag natin itong talagang yung binababoy ang kanilang katawan. Ibig sabihin, may batas ang digmaan sa Islam. Hindi ito paano lang maisip na makita natin sa mga ginagawa ng mga kupar. So tayo ay talagang kapag oras ang digmaan, gamitin natin at talagang ihandog natin ang ating buhay upang ipagtanggol, ipaglaban ang Islam. Kaya kapag walang Muslim na tumayo o makipaglaban, so ibig sabihin, yan ang katulad na nangyayari ngayon, unti-unti tayong sinasakop. Maging ngayon, mapapansin natin, ang pagpasok na o pagsakop sa atin ng ating mga kaaway, hindi na sa pamagitan minsan ng digmaan, sa pamagitan ng kanilang teknolohiya na gusto nilang kunin ang ating mga kabataan para sila ay malulung sa dunya, at ang maging layo nila ay dunya, hindi akira. So ang layunin ng Islam ay sila ay turuan at ipagtanggol nilang Islam upang sila ay maging tagumpay sa akira, hindi dito sa dunya. So pagkatapos sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa kurhun lakum, na ang tinutukoy dito ang karaha o yung hindi natin nagugustuhan o hindi natin ninanais, o ito ay hateful sa hindi gusto ng nupos o ng damdamin ng isang tao, lalo na isang Muslim. Ito ay karaha at tabiiya. Dahil sa tinatawag natin, kapag ang dumating talaga ang digmaan, katulad ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na yung Battle of Tabuk at iba pa mga digmaan, napakainit at talagang dito, talagang pag dumating yan, merong mamamatay, may masusugatan, may mawalang masisira na mga kayamanan, at may hardship, mainit, minsan masama ang panahon. At lahat ng hardship ay, kung ang hardship natin sa pag-ibada ay halimbawa katulad ng pagsasara ng Fajr o pagsasara ng 5 beses ang araw o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagkagutom at pagkauhaw, lalo na sa digmaan, lahat ng uri ng paghihirap ay daranasin ng isang mujahidin o nakikipagdigma. Maaring siya ay bawian ng buhay o masugatan o magkaroon ng kapansanan. So ang tinutukoy ditong karaha o tinatawag nating hindi pagkagusto ng nupos ay karaha tabiiya. Yung natural talagang na may mga bagay na mahirap para sa atin, hindi natin nagugustuhan. Kaya lang kapag ang naramdaman ng isang Muslim sa jihad o pakikipagdigma ay karaha, dinniya, so ito ay danger sa isang Muslim at maaaring siya ay lumabas sa Islam o ang tao na yan. Kapag kinamuhian niyang jihad, siya ay murtad sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ibig sabihin nagkasundo ang lahat ng mga ulama. So pagkatapos sabi rito kaya dito ang tinutukoy ditong karaha ay tabiiya, at saka tabiiya ito ay natural sa tao. Minsan talaga may mga taong ganyan na hindi nila naranasan at hindi sila sanay sa pakikipagdigma. So naramdaman nila, at kapag dumating talaga yung panahon na yan ng digmaan, naramdaman nila ang karaha na yan. Pero dapat yan ay natural na tabi na karaha. Pero kapag yan, pangalawang uri ng karaha dito, kapag yan ay pagkamuhi
na ang jihad ay bahagi ng din Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao na yan ay murtad sa Islam. Siya ay lalabas sa Islam. Pagkatapos pagpapatuloy ng aya, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Na minsan may mga bagay na hindi natin nagugustuhan, ayaw natin, pero hindi natin alam, ito pala ay makakabuti sa atin. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. At may mga bagay na gustong-gusto natin, minamahal natin, nais natin. Halimbawa, ang jihad, ito ay ayaw natin. Ang jihad ayaw natin. Yan talaga ay kahit na sabihin natin kapag dumating talaga sa atin, hanggat maaari ayaw natin. Pero dapat ang isang Muslim kapag dumating yan, huwag niya itong iiwanan. At ito ay isang palatandaan ng hindi tunay na believer kapag siya ay hindi sumama sa pakikipagdigma sa oras ng digmaan. Ngayon, may mga bagay na katulad na gusto natin ang manatili, wag sumama sa pakikipagdigma. Hindi natin alam na ito pala ay hindi mabuti para sa atin. Bakit? Kapag ang mga Muslim talagang katulad ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng mga sahaba, ng Khulafa ar-Rashidin, kasama talaga sa hindi lamang dawa, kasama sa kanilang dawa ang pakikipagdigma. Kasama talaga sa kanila, hindi na wala sa kanila. Kapag sila ay may kakayahan at meron silang amir at may kakayahan. Na sabi nga rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa khairun lakum, na merong bagay na hindi nyo nagugustuhan o ayaw ninyo, pero ito ay mabuti para sa inyo. Yan ay makabubuti sa atin dito sa dunya, lalo-lalo sa akhirah. Dahil dito sa dunya, kapag ang mga Muslim ay laging natatagumpay at sila ay mas nakakalabang sa hindi mga Muslim, so magiging ibig sabihin palatandaan niya ng success ng Islam. Tagumpay ang Islam, tagumpay ang mga Muslim at kakalat ang Islam sa buong sandaigdigan. Ngayon, kapag ang mga Muslim ay talunan, so ibig sabihin hihina ang Islam. So yan ang bagay na akala natin hindi natin gusto, pero hindi natin alam ito ay mabuti para sa atin. Gusto natin na lahat ng tao ay nagpapraktis ng Islam. Ngayon naman, akala natin minsan ayaw natin ang pakikipagdigma o jihad, pero ito naman ay makakasama pala sa atin dahil hihina ang Islam at kahit maaaring masakop tayo ng ating mga kaaway, katulad na nangyari ngayon sa mga Muslim na sila ay mahina o sila ay weak o sila ay pinapalayas, sila ay mga refugees sa iba't ibang lugar. So kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ang Allah, sabi niya, alam niya, ang kanyang ilm o kaalaman ay sakop ang lahat. Alam niya ang lahat ng bagay at alam niya na ang jihad ay makakabuti sa atin kapag hindi natin ito iniwan. Dahil siya tayo hindi natin alam kung ang kabutihan ay idudulot ito sa atin dahil hindi natin naranasan ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano naging success nila ng mga Khulafa ar-Rashidin. Maging nung panahon ng mga Khulafa ar-Rashidin, nasakop nila ang superpower. Ang Rome at ang Persia, yun ang superpower ng panahon ngayon. Ano ba sa panahon natin ngayon? Ang mga US, sabi nila, ang Russia at ang China. Noong panahon na yun, sinakop ng mga Muslim ang superpower, ang Rome at saka ang Persia. At iba pa. Dahil bakit? Dahil talaga hindi sila tumitigil. Kapag sila ay may kakayahan, hindi sinasabing kailangang equal mo sila o mas malakas ka sa nila. Makikita natin palagi sa digmaan na ang mga Muslim outnumber o sila ay kukunti, pero meron silang kakayahan, meron silang kuwa, meron silang kudra. So kaya yan ang sa atin, at alam natin dito sa dunya, yan ang benefit natin na ang Islam ay lalakas, ito ay kakalat at magiging makikilala ang Islam sa buong daigdig at sila ay igagalang. Hindi katulad ngayon na tayo ay minsan ang isang Muslim gumawa ng kamalian, lahat ng Muslim kasama sa kamalian dahil sa kahinaan ng mga Muslim. Wala man lang nagsasalita o ano. So lalong-lalo na ang tinutukoy dito, ang kabutihan na tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabutihan sa kabilang buhay. Ang Jannah, ang darajat ng mga mujahidin ay talagang mataas na antas at napakalaki ng kalanggat timpala at ito nabanggit sa mga ibang aya ng Quran.
pagdating natin sa tafsir at mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.